Pisces, August 13 to 19, ito yung reading mo, yung mga messages ganap, mga dapat malaman. Pasensya ka na Pisces kasi ako yung naubusan ng boses. Promise, ito na yung malakas na boses ko, hindi ako makasigaw. Okay, and if you're new, by the way, I'm Purple Teen, salamat at napadaan ka rito. Don't forget to subscribe, like, follow. Sa mga matatagal na, maraming salamat. Especially sa mga nag-join ng membership, nag-avail ng subscription, mga nagpapadala ng star, super thanks. Palagi nag-share ng mga reading natin, walang sawang abangers. Ayan, pati na rin yung mga suki sa private reading. Kung gusto nyo pong mag-book, mag-inquire ng private reading with me, check nyo yung mga nakasulat sa description. Nandiyan po yung link papunta sa aking official page. Kayo po yung mag-PM sa akin doon. Purple Teen, na may blue check lang sa kanan yung nag-iisa at legit na page ko. Marami po kasing fake na gumagaya sa page ko. Okay? Pisces. Kunin na natin yung overall energy for this week. Pero ito ay timeless reading din naman Pisces kahit lumipas siyang August 13 to 19 na petsa na nakalagay dyan. Kung kailan makarating sa itong reading na to, yun yung perfect timing na ma-receive mo yung mga mensahe dito. Overall energy mo, tignan ko muna kung may naka-bold. O, ayan na nga. Takpan ko lang yung naka-bold ha. Kuha ko na ibang card. Wait lang. Kasi gagamitin ko yan. Kuha tayo ng ano. Yung card na hindi ko gagamitin. Ito yung violet kasi hindi ito ginagamit. Ayan. So, world card. Maselan kasi kay YouTube eh. Bawal yung mga walang damit. Wow, ang ganda to. I think merong major accomplishment for you, Pisces, this week. Kasi ito ay card ng completion. Kung ano man itong bagay na magtatapos para sa iyo, makukumpleto mo, ma-achieve mo. Meron kang something na ma-unlock, by the way. Okay, it's another milestone for you, 'di ba? Oh. It's a breakthrough or a milestone for you. A graduation para sa iba. Pagtatapos at simula ng panibagong level or chapter sa buhay mo. Tignan natin when it comes to financial at career. Okay, safe to. Okay, you should take action, Pisces, pagdating dito sa bagay na to regarding your career or pera. Pero, sinasabi rito is, huwag kang maging impulsive. Huwag kang lusob lang basta ng lusob. Lumusob ka with the cause. Lumusob ka pag alam mo yung mga bagay, hindi yung bara-bara. Okay? Kasi si Knight of Swords, sa lahat ng night siya yung pinakapalusob kung titignan mo eh. Okay, it could be anything na parang biglaan or alam mo yun, it could be grabbing an opportunity, pwedeng ang bilis lang, alam mo yun, dapat ang bilis mo mag-decide, parang gano'n. Basta, just be careful lang na hindi ka naging, alam mo yun, masyadong reckless naman dito, okay? When it comes to money or taking action or decision pagdating sa career or pera. So, pagdating sa family naman or sa bahay, you have the Hermit card. Virgo energy. Okay. Okay, this is a period ng hibernation for you. Siguro kung ikaw man ito. Parang retreat eh, pahinga. Stay muna sa bahay. Ganon. Oo, kasi ito ay parang nagsa-self, self-reflection kasi ito si Hermit card. Ibig sabihin, meron kang something, pwedeng iba baka meron kayong pagdadaanan. Like soul-searching, something na may kinalaman sa sarili mo ito eh. Parang nag-iisip-isip ka, nagmumuni-muni ka, o parang, kumbaga parang iti-take mo tong time na to para i-detach ka muna, magkaroon ka muna ng katahimikan para sa sarili mo, magkaroon ka ng time sa sarili mo para makapag-isip-isip, makapag-decide regarding family or sa bahay.
Or pwedeng simple lang na baka may stuck ka lang sa bahay, doon ka muna, no? Hindi ka muna masyadong makikipag-socialize, no? Sabi ko nga, de-detach ka muna eh. Okay? Parang may period na ganun for you. Kumbaga parang yung mga bear, di ba, nag-hibernate sila. Oo. Gusto muna period ng solitude. Ayaw munang, alam mo yun, maki-socialize. So, sa love life mo, tignan muna natin kung may nakahubad. Okay, wala. So, si ano to? Four of Cups. Meron ka talaga pinag-iisipan, dear. Ayan, dalawang card ng pag-iisip yan. Ano ba itong, pinagmumuni-munihan mo about your love life or your person? Kuha tayo ng card para kay energy ni person mo, kung anong meron. Intimacy. Okay. Feeling ko lang, namimiss mo ba siya o namimiss ka niya? Kasi parang may nag-iisip dito eh. Hinahanap-hanap, longing, missing, craving this person. Pwedeng energy mo yan, energy niya. Kung sino man sa inyo dyan. Hinahanap-hanap mo yung person na yun, kahit na meron something. Kahit na meron ng someone dito sa harap mo or kung siya man yan. Pwede kasing energy niya yan o energy mo yung tinutukoy ng baraha. Kasi ang lumilitaw dito sa Four of Cups, meron namang someone dito sa present. Pero parang ang isip netong lalaki na to, inandun sa isa. O kung sino man to, ikaw man yan yung tinutukoy niyan o yung person mo. Kumbaga, meron dito sa harapan mong person, pero parang ang hinahanap, ang namimiss, yung wala rito sa harap. Kumbaga itong makulit na person na to, sino man yan sa inyo dalawa, hindi siya happy kung ano yung meron dito ngayon sa kanya. Iba yung nasa isip niya, yung other person. Yun yung kinikrave niya, yun yung namimiss niya. Or baka naman merong romantic offer sa iyo, proposal with the Four of Cups. Okay? Napaparating. So, ano yung unexpected? Queen of Swords. Sa area ng good stuff, good news, magandang mangyayari of the Four of Pentacles. Sa bottom ng deck, you have the Empress reversed. Okay. I think this is rejection eh. For some of you, pwedeng rejection to. Hindi mo ina-expect siguro na i-reject ka o ikaw yung magre-reject dito. Hindi ko alam. Kung ano man yung i-reject nyo. Bagay, sitwasyon o connection o ewan. Or pwedeng hindi mo ina-expect na hindi ka pa ready to face kung ano man tong bagay na to. Kasi kung baliktad kasi si Queen of Swords mo eh. Is an indication na parang pwedeng in denial ka or you're not ready to face kung ano man itong dapat mong kaharapin. Pwedeng ganon, hindi mo siguro inaasahan. Pwedeng hindi mo inaasahan na mare-reject, hindi mo inaasahan na ika-cut off, hindi mo inaasahan na hindi kayang harapin pa or hindi pa ready. Okay? So, sa magandang balita naman or yung magandang pwedeng mangyari sa iyo, you have the Four of Pentacles reversed. So, hindi mo inaasahan na okay, nandito na pala tayo sa good stuff. Sorry. Nasa mid ako, naubo pa ako, wala na akong boses. Ano ba yan? Ang hirap. Pisces, help me. So, okay, I think makakatulong sa'yo kung ililet go mo itong isang bagay na to. Feeling ko lang. This is willingness to willingness to let go. Pakawalan. No? Baka ito ay acceptance na lang, matanggap mo na okay, kailangan mo na sigurong i-let go to. And yung pag-let go mo na yon, ano man yung tungkol saan man yan, sa pera, sa bagay, sa person, sa connection, or whatever,
makakatulong sa'yo. Sabi ko nga, parang blessing in disguise, napakawalan mo na yan eh. Kasi siguro, matagal ka nang holding on, matagal ka nang kumakapit dyan, matagal kang nagkaroon ng attachment dyan, and siguro yun na yung pinaka-blessing na marireceive mo. Finally, kaya mo nang kumawala, kaya mo nang bitiwan, kaya mo nang tanggapin na hindi talaga para sa'yo ito, or dapat mo na talagang i-let go, okay? Meron ditong something Pisces na hindi pa magkakaroon ng bunga or resulta anytime soon. Hindi pa sa ngayon, okay? Wala pa siguro yung result na ine-expect mo. Or maybe hindi talaga magbubunga. Pwedeng ganun, okay? So, pwedeng may Taurus, may Libra, pwede ring may Virgo, Aquarius. So, kuha pa tayo ng mga cards, pa ibang paparating for you, Pisces. Oops, not this. Month kasi ito month card. Kuha tayo apat, ayan. Uy, ito magandang magandang sign kung meron ka mga ka-transaction. Ka-business deal, kausap dyan, bentahan. Nakikita ko na pwedeng successful business deal to. Successful transaction. Dog is about loyalty. Friend mo man ito or hindi. Someone you can run to kapag kailangan mo ng protection, ng tulong. Puprotektahan ka nitong person na to. Loyal siya sa'yo. Tutulungan ka niya kung sino man to, friend or not. Peacock, beware of great pride daw, Pisces. Ikaw siguro pinagsasabihan yan. Huwag kayong balat sibuyas dito, ha? Na fact na lumilitaw to, pwedeng kayo yung pinagsasabihan eh. Kung hindi ikaw, well then iba. Okay? Pero huwag mo masyadong hindi ito yung time para pairalin mo yung bonggang-bonggang pride mo. Kumbaga walang masosolve sa pride. Magiging downfall mo pa nga yan actually. Temptation will test you. May pagsubok na naman sa'yo, Pisces, kung ano man ito. Maraming klase ng temptation. Ano man tong pagsubok na ito, susubukan ng kung ano mang katatagan meron ka. Character mo. And you have owl. Good advice from a wise person. Matuto kang tumanggap ng payo. Especially from a wise person, kung sino man tong wise person na to. O baka naman ito ay professional advice, pwede rin naman. Okay? So, this is something na kapupulutan mo ng tip or aral, advice man ito or experience. Okay? So, kuha pa tayong dalawang additional cards para sa closing messages for you. Ano yung magiging payo pinakapayo ng reading na ito para sa iyo at anong maaring mga sagot sa isip mo kung may katanungan ka sa isip mo. 2 cards only. So, ang nakuha natin dito, Pisces, is in the near future, within the next few months, puro timing card. Timing card. Nag-aabang ka ng clue. Meron ditong something na malapit na as paparating na, pero meron ditong isa na mga ilang buwan pa bago, baka waiting period to, or bago darating, hindi ko alam, bago matutupad. Dalawa sila magkaiba magkaibang bagay. Basta yung isa malapit na, tas yung isa mga ilang buwan pa raw. Okay, Pisces? Thank you so much for dropping by. Love you all. Take care. God bless. Bye-bye.